Patuloy pong sumasa inyo ang programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang International Evangelical Mission on Air and Online. Binabati po namin ang lahat ng mga kapatid at sa lahat ng kanilang mga panauhin na kasama naming sumusubaybay sa iba't ibang panig po ng mundo. Sa pagkakataong ito ay kasama natin ang kapatid na Dan para po sa ating napakahalagang pagtalakay. Kamusta po kayo mga kaibigan at mga giliw po naming mga taga-subaybay sa iba't ibang panig po ng daigdig? Sana po ay patuloy na nakatutulong ang palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo sa inyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan po ng Iglesia ni Cristo. Binabati rin po natin, kapatid na Vic, ang lahat ng mga dinodoktrinahan at ang mga sinusubok o ang mga inihahanda po sa pagtanggap ng bautismo, na hindi lamang po sila nakasubaybay sa atin ngayon, kundi sila man po ay nag-anyaya rin po ng kanilang mga mahal sa buhay, ng kanilang mga kaibigan na tinipon po nila sa kanilang mga tahanan at doon po ay magkakasama ngayon na nakikinig, nanonood at nagsusuri po sa mga aral na ating sinasampalatayanan. Ipaglilingkod po namin sa inyo sa pagkakataong ito ang isang napakahalagang paksa. Kung bakit sinabi namin ito ay napakahalaga sapagkat ito po ay may kinalaman sa ikapagkakaroon ng isang maayos na buhay, maayos na pamumuhay, hindi lamang sa mundong ito kundi higit sa lahat ay sa hinahangad ng tao na pagkakamit ng tiyak na kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Mga kaibigan, tinatanggap po ng marami. Likas po sa tao ang maging mapili at napakaselan pa nga po ng iba, lalo na po at may kinalaman sa kanyang kapakanan, halimbawa sa kanyang pagkain kakainin, sa uri ng pananamit na kanyang isusuot, o kaya ay sa pagpili ng kakaibiganin, lalo pa nga ng kakasamahin niya na panghabang buhay o yung kanyang mapapangasawa. Opo. Ginagamit po ng tao ang kanyang isip, ang kanyang pakiramdam at iba pa niyang sentido, sapagkat ang nais po ng tao ay makasiguro siya na ang kanyang mapipili ay tama at yun nga, yung gusto niya makabubuti sa kanya. Subalit gaya po ng alam natin, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay wasto ang nagawa at nagagawang pagpili ng tao. Huli na po ang lahat sa madalas na pagkakataon, kapatid na Vic, nang malaman niyang nagkamali pala siya. Hindi po ganito ang dapat mangyari kung ang pag-uusapan ay ang nauukol sa pagrerelihiyon o paglilingkod po ng tao sa ating Panginoong Diyos. Kung bakit po ay sapagkat ang nakataya rito ay ang sariling kaluluwa ng tao at ang kaligtasan sa araw po ng paghuhukom. At kapatid na Dan, wala namang makatututol na ang nakakaalam, higit sa lahat ng makabubuti po sa tao, ay ang ating Panginoon Diyos na lumalang sa atin. Siya rin, ang Panginoon Diyos, ang tanging makapagtuturo sa tao kung ano ang marapat niyang piliin upang hindi mapahamak. Ang katunayan ng kanyang malaking pag-ibig sa tao, kapatid na Dan, mga kaibigan, ay ipinasulat po niya ito sa Biblia. Kaya nga po, ang Iglesia ni Cristo ay sa Biblia lamang nagbabatay o nagsasalig ng paniniwala, ng pananampalataya at sa pagtuturo po ng katotohanan sa ikapagiging dapat ng paglilingkod sa Panginoon Diyos, higit sa lahat ay yun nga, sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Kaya, kapatid na Dan, sa buong panahon ng ating pagtalakay, gaya ng dati, ang gagamitin nating batayan ay ang Biblia. Opo. Magtatanong lang po tayo at ang Biblia po ang magbibigay sa atin ng kasagutan. Opo. Kaya nga po mga kaibigan, sa Biblia po o sa mga banal na kasulatan, meron nga po bang itinuturo ang Panginoon Diyos na dapat pagpilian ng tao at alin po kaya ang dapat niyang piliin? Ang babasahin ko po, kapatid na Vic, ay ang nakasulat dito po sa Deuteronomio 30, mga talatang 15 hanggang 18, ganito po ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig si Yahweh at nilakaran ng kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, nasa atin po ang kakayahang magpasya kung ano ang ating pipiliin. Buhay at kasaganaan o kamatayan at kahirapan. Paano kaya maliligtas ang tao, kapatid na Dan, mga kaibigan, na ang hinahangad niya mapabutit, mabuhay.
ano bang itinuro ng Panginoon Diyos sa tao upang hindi magkamali ng kanilang pipiliin, kahayagan at palatandaan pa rin, kapatid na Dan, ng malaking pag-ibig ng Diyos sa tao na kanyang nilalang. Itutuloy ko lamang po ang pagbasa, kapatid na Vic. Kanina po ay mga talatang 15 hanggang 18. Ngayon naman po ay babasahin po namin ang mga talatang 19 hanggang 20. Ganito po ang nakasulat na pahayag sa Biblia. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo si Yahweh, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Mga kaibigan, bagamat may mapagpipilian po ang tao, itinuro po ng ating Panginoong Diyos sa tao kung alin ang dapat piliin. Sinabi po ng ating Panginoong Diyos na piliin ang buhay at pagpapala. Ang pagpili po sa buhay at pagpapala, kapatid na Vic, ay sa pamamagitan po ng pakikinig at pagsunod po sa mga kautusan ng ating Panginoong Diyos. Pero nabanggit po ninyo kanina sa pasimulan ng ating pagtalakay, kapatid na Dan, na may mga tao na hindi talaga nagagawa at hindi niya nagawa ang tamang pagpili. Opo. Dahil sa ang pinakiramdaman nila yung para lang sa kanilang sariling kapakanan. Mga kaibigan, ano po kayang ginawa ng marami sa halip na ang piliin ay buhay at kasaganaan? At sa sinapit po ng maraming tao, ang Diyos kaya ang dapat sisihin? Ang babasahin ko po, kapatid na Vic, ay pahayag po ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng propetang si Jeremias. Dito po sa 7, 23 hanggang 24. Subalit inutusan ko silang sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa halip na magpakabuti. May mga tao po na sa halip na sumunod sa mga kautusan ng ating Panginoong Diyos ay ginawa po ang balang maibigan nila at lubusang nagpakasama. Kaya sila na po mismo ang humanap ng sa kanilang ikapapahamak. Kaya kung meron mang mga nasasadlak sa iba't ibang kasawian, kapatid na Dan, mga kaibigan, at nasusuong sa iba't ibang kapahamakan, ay hindi po sapagkat iyon ang guhit ng kanilang kapalaran, gaya nga ng paniniwala ng iba. At hindi rin po yun ang gusto ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat sa mula pa, mga mahal naming mga kaibigan, mga televiewers, sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ay ano po kaya ang nais ng ating Panginoon Diyos? Sa lahat ng mga nilalang niya, palatandaan ng kanyang malaking pag-ibig, pagmamahal, at pagmamalasakit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang babasahin ko po, kapatid na Vic, ay pahayag po ni Apostol Pablo na nakasulat dito naman po sa unang Timoteo 2:3 hanggang 4. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang maiibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Napakadakila po ng pag-ibig at habag ng ating Panginoong Diyos sa mga taong nilalang niya. Sa simula pa lamang po ay ninais na po ng ating Panginoong Diyos na maligtas sa kaparusahan ang mga taong nilalang niya. Hindi po darating sa tao ang kaligtasan at ito po sana ay maintindihan po ng lahat ng tao nang gayon na lamang, sapagkat binanggit din po sa Biblia na dapat pong malaman ng tao ang katotohanan. Sa dinami-dami kasi ng relihiyong nagsulputan sa mundo, kapatid na Dan, Opo. ay yung iba ay ang ibinunga ay pagkalito. Opo. Sa halip na makatulong ang napakaraming relihiyong nakatatag sa mundo, yung iba ay hindi malaman tuloy kung alin ang totoo, kung alin ang dapat nilang aniban. Mga kaibigan, napakadali pong malaman kung alin ang relihiyong sa ating Panginoon Diyos. Ang kailangan, ang relihiyong kanyang aniban ay nagtuturo ng buong katotohanan. Ang katotohanan itinuturo ng Biblia, ang dapat sampalatayanan, dapat sundin ng tao sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Kaya nga, sapagkat kung malaman nga yung katotohanan, kapatid na Dan,
pagkatapos ay ipinagwalang bahala rin at hindi naman sinunod, mga kaibigan, yan po ay sa ikapapahamak ng tao. Kaya napakahalaga po na sinusuri po ng isang nagre-relihiyon kung ang kanyang kinaaanibang relihiyon o iglesia ay nasa katotohanan. Ang katotohanan po ay ang mga salita ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. Sa Juan 17:17 ay mababasa natin doon ng mga salita ng Diyos ang katotohanan. Kaya anuman pong doktrina o aral at gawain sa isang relihiyon na hindi po nakabatay sa Biblia, isang matibay na katunayan po iyon ng pagiging maling relihiyon. Kaya nga ipinagpapasalamat natin sa ating Panginoon Diyos, kapatid na Dan, na sa pangunguna ng ating tagapamahalang pangkalahatan Opo. ay naipalalaganap natin sa iba't ibang panig ng mundo ang mga dalisay na katotohanan ng ating Panginoon Diyos, sapagkat ito ang mahalagang tanggapin ng tao. Hindi dapat na manatili ang tao doon sa prinsipyo na kung saan na lang siya namulat na relihiyon, pagkatapos sinalaman naman niyang mali ang doktrina o hindi tama ang doktrina, ay mananatili nilang siya sa ganung kalagayan. Mga kaibigan, napakagandang pagkakataon po itong ating ginagawang pagtalakay. Hindi po dapat ipagwalang bahala ng tao ang nauukol sa paghanap at pag-anib sa tunay na relihiyon, sapagkat gaya ng alam natin, kapatid na Dan, napakatuli ng paglipas ng mga panahon. Opo. Bago po mahuli ang lahat, dapat magawa ng tao ang marapat na pagpili sa kapakanan ng kanyang ikaliligtas pagdating po ng araw ng paghukom. Magbabalik pa po kami ng kapatid na Dan. Manatili po kayo nakasubaybay dito po sa International Evangelical Mission on air and online. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito po sa programa ng Iglesia ni Cristo, International Evangelical Mission on air and online. Binabati po namin ang lahat ng mga kapatid na buong kasiglahan na kaisa ng pamamahala sa kilusang ito ng Iglesia na nakasubaybay po sa pagkakataong ito sa atin, diyan po sa lokal ng Forest Hills, Distrito Eklesiastiko ng Northeastern Seaboard. Binabati rin po natin ang mga kapatid at ang mga kanilang mga guests o mga panauhin na ngayon ay sumusubaybay po sa atin dyan po sa lokal po ng Waipahu sa Hawaii Pacific, maging sa mga lokal po ng Montclair at San Gabriel sa distrito naman po ng Southern California. Mga mahal naming mga televiewers, ang tinatalakay po namin ng kapatid na Dan ay ang ukol po sa dapat na piliin ng tao sa ikaliligtas po sa parusa ng ating Panginoon Diyos pagdating ng araw ng paghukom. At batay po sa tinalakay na sa unahan ay nagbigay ang Panginoon Diyos, kapatid na Dan, batay sa Biblia, ng pagpipilian at sinabi rin ng Panginoon Diyos sa tao kung alin po ang dapat napiliin. Kaya pagka ang tao po ay nagkamali pa ng pagpili, yun po ay ikapapahamak at kanyang ikasasawi, sapagkat mali ang kanilang naging pagpili, sarili po nilang pakiramdam ang kanilang pinagbatayan, yung kanilang personal convenience, sa halip na piliin ng ipinapipili ng banal na kasulatan. Kaya hindi na po ang Panginoon Diyos ang dapat sisihin ng sino man pagka meron pa pong humantong sa isang masaklap na kalagayan. Kaya kapatid na Dan, ipaglingkod pa natin sa ating mga mahal na taga-subaybay, sa panahong Kristiyano na dito po tayo kabilang, meron din po ba tayong pagpipilian na kapag ka tama ang ating pinili ay sa ating ikabubutit, ikaliligtas, pero pagka nagkamali ng pagpili ang tao ay sa kanyang tiyak na ikapapahamak? Ano bang itinuro ng ating Panginoon Kristo, kapatid na Dan, na marapat pagpilian ng tao para sa kanyang ikaliligtas? Ang babasahin ko po, kapatid na Vic, para po sa kapakinabangan ng mga kaibigan nating sumusubaybay sa atin, ay ang pahayag po ng ating Panginoong Kristo na nakatala dito sa Mateo 7:13 hanggang 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Hindi po totoo. Mga kaibigan, sana po ay
napansin po ninyo na magkaiba po ang ibubunga sa tao kapag ka po nagkamali siya ng pinili. Dalawa lamang po kasi, kapatid na Vic, ang pagpipilian po ng tao. Pagpasok sa makipot na pintuan o di kaya ay pagpasok sa malapad o maluwang na daan. Ang pumasok po sa maluwang na pintuan o malapad na daan ay patungo sa kapahamakan. Samantalang ang dumaan naman po sa makipot na pintuan ay patungo sa buhay. Kaya hindi po totoo na pare-pareho lahat ng relihiyon. Na basta kabilang ang isang tao daw po, kapatid na Vic, sa isang relihiyon o organisasyon na may kinalaman sa pananampalataya ay sapat na yon para sila po ay magtamo ng kaligtasan. At para nga hindi magkamali ang tao sa pagpili, mga kaibigan, ay ipinagpauna po namin sa inyo kanina. Ang kailangan ay dapat na maging mapagsuri ang tao, kailangan ay pag-aralan niyang mabuti. Opo. Sapagkat ang nakataya po dito ay ang ating kaluluwa, ang ating kaligtasan pagdating po ng paghukom. At para hindi po tayo magkamali sa pagpili ng relihiyon, mga mahal naming mga kaibigan, ay sundin po natin ang iniutos ng ating tagapagligtas. Sapagkat binanggit ng ating Panginoon Kristo, ang tao po ay kailangan na pumasok sa makipot na pintuan. Medyo malalim po yung terminong ginamit. Opo. Sino ho ba yung tinutukoy, mga kaibigan, na pintuan na dapat pasukan ng tao sa ikapagkakaroon ng buhay o ng buhay na walang hanggan? Pinakamabuti po, kapatid na Vic, ay sa Biblia po natin kunin ang sagot. Sa pamamagitan po ng mga nakasulat na pahayag. Dito po sa Juan 17, babasahin din po namin ang talatang 9. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Mga kaibigan, ang ating Panginoong Hesukristo po ang pintuan. At ang dumaraan sa Kanya ay kinikilalang mga tupa niya. Ang mga dumaan po sa ating Panginoong Hesukristo ay pinangakuan po ng kaligtasan. Kaya hindi po totoo, kapatid na Vic, ang saligan ng pananampalataya ng marami na basta sumampalataya na lamang daw sa ating Panginoong Hesukristo ay maliligtas na. O yung tinatawag po na faith alone concept. Hindi rin po totoo na basta may relihiyon ang tao, magpakabait lang, gumawa ng kabutihan sa kanyang kapwa ay sapat na yon para siya po ay mapabilang na karapat-dapat sa pagtatamo ng kaligtasan. Mahalaga, kapatid na din, ang tao ay maging mabait. Opo. Mahalaga po, mga kaibigan, na ang tao ay may kinaanibang relihiyon. Pero ang pinakamahalaga po, magawa ng tao ang pagpili sa tamang relihiyon. Sapagkat itinuro po mismo ng ating Panginoon Kristo na ating tagapagligtas kung paano tayo maliligtas. Kaya mahalagang ipaglingkod natin sa kanila, kapatid na Dan, sa pamamagitan ng Biblia. Mga kaibigan, saan po kaya naroon ang mga tunay na nakapasok sa ating Panginoon Kristo na pinangakuan na tiyak na maliligtas? Ang babasahin ko po ay itong nakasulat sa Juan 19. Pakinggan po ninyo ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Mga kaibigan, hindi po matututulan nino man ang mga pahayag na ito ng ating Panginoong Hesukristo. Tiyak po ang kaligtasan ng nasa kawan. Lahat po ng nag-iibig maligtas, dapat magpilit na makapasok sa kawan ng ating Panginoong Hesukristo. Napansin po sana nila yung gamit ng termino. Opo. Na ang tao ang magpilit Opo. na pumasok sa makipot na pintuan. Opo. Hindi po magpilit ng mga tuwiran na doon na sila manatili sa relihiyong kanilang kinagisnan. Na pagkatapos malamang yun pala hindi naman tamang relihiyon. Mga kaibigan, nais po naming ipapansin sa inyo yung nakasulat sa Juan 17. Nakikita po ninyo sa inyong mga television screen na ang pahayag doon ng ating Panginoon Kristo ay katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Sa mga tid, gaya ng binanggit ng mga apostol kanina, kapatid na Dan, mga kaibigan, ang Panginoon Diyos po ang may ibig lahat ay maligtas. Malaman ang katotohanan. Ang isa po sa mga katotohanan ipinaalam ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo na itinalaga niya bilang tagapagligtas ay ang Panginoon Kristo ang pintuan
hindi lang paniniwalaan, Opo. hindi lang sasampalatayanan, Opo. kundi ang kailangan ay gawin ng tao yung pagpasok sa makipot na pintuan. Ngayon, kanina pa natin pinag-usapan itong makipot na pintuan, Opo. ang ating Panginoon Kristo, at ang mga taong nakapasok sa ating Panginoon Kristo ay nasa loob ng kawan. Opo. Sapagkat kung hindi po ito paniniwalaan, kung hindi ito sasampalatayanan, sino pang ating paniniwalaan na maaari tayong maligtas? Opo. Ngayon, baka sabihin ng iba, kapatid na Dan, ng ating mga mahal na televiewers, lalo pa nga ng mga panayang sumusubaybay sa ating palatuntunan, Opo. naniniwala naman po kami dyan Sapagkat sinabi po yun ng tagapagligtas, wala pong sino mang makatututol dyan. Kaya nga po kami may relihiyon, yun po ang sabi ng iba. Gusto ho nilang maligtas. Opo. Pero isa pang mahalagang tanong, mga mahal naming mga kaibigan, na dapat masagot ng tama, masagot sa pamagitan ng Biblia. Maaari po bang basta hinahangad ng tao ang kaligtasan ay, pero hindi naman siya kabilang sa kawan. Kaya ipaglingkod natin, kapatid na Dan, sa ating mga mahal na televiewers, sa ating mga tagapakinig, alin po kaya ang kawan na kinapapalooban ng mga taong tunay na dumaan at nakapasok sa ating Panginoong Hesukristo? Ang babasahin ko po, kapatid na Vic, ay nakasulat dito po sa Aklat ng Mga Gawa, 20:28. Pakisubaybayan niyo po, mga giliw po naming mga kaibigan. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po na tinutukoy na dito po dapat pumasok ang mga tao na naghahangad ng kaligtasan ay ang iglesia ni Kristo. Hindi po maiiwasan at hindi po dapat iwasan, kapatid na Vic, ng sino mang tao na naghahangad ng kaligtasan ang pagpasok o pag-anib sa iglesia ni Kristo, sapagkat ayon po kay Apostol Pablo, ang iglesia ni Kristo po ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang dapat pong gawin ng tao, kapatid na Vic, lalo na pa nga po sa mga kaibigan po nating sumusubaybay, sa mga naanyayahan pong panauhin ng aming mga kapatid na naghahanap ng tunay na relihiyon, na nasa proseso po ng pagsusuri kung saan siya aanib. Ang unang dapat na itinatanong po niya ay kung ang relihiyong aaniban ba niya, kapatid na Vic, ay siyang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At dyan po ay nasagot na po ng Biblia. Ang Iglesia ni Kristo po ang tinubos ng napakahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa iglesyang ito po, iniutos ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo, na dito po dapat umanib ang tao. Ang mga kaanib po dito sa Iglesia ni Kristo, ang siyang nakagawang sumunod sa mga utos ng ating Panginoong Hesukristo na pumasok sa makipot na pintuan o sa iisang tunay na Iglesia ni Kristo. Sapagkat ang katumbas, kapatid na Dan, nung binanggit ng ating Panginoong Kristo, mga kaibigan, na magpilit ang tao na pumasok sa makipot na pintuan, ang katumbas po nito, magpilit ang tao na umanib sa Iglesia ni Kristo. Ito po, mga mahal naming mga kaibigan, ang banal na layunin ng Iglesia ni Kristo na naglilingkod po sa inyo sa patuloy na pagpapalaganap namin ng mga dalisay na aral ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia. Hangad po namin na dito tayo magkasama-sama sa loob ng iisang tunay na iglesia upang magawa natin ang marapat na paglilingkod sa Panginoon Diyos. At higit sa lahat, ay magkakasama nating kamtin, tamasahin ang ipinangakong kaligtasan at ang buhay na walang hanggan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Maraming salamat po sa ginawa po ninyong pagsubaybay. Susunod na po ang pagtalakay ukol sa kahalagahan ng pagsampalataya sa pagsusugo ng Diyos. Mga mahal po naming mga televiewers, manatili po kayo nakatune in dito po sa programa ng Iglesia ni Cristo, ang International Evangelical Mission on Air and Online.